Mahalagang balita at impormasyon na dapat po ninyong malaman. Pero bago po yan, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Sa isang klase, tumayo po ang isang professor sa harap ng kanyang mga mag-aaral sa Philosophy 101. Kinuha ng professor ang isang garapon ng mayonnaise at pinuno ito ng malalaking bato. Tinanong niya ang kanyang mga mag-aaral kung puno na ba ang lalagyan. So habang pinipresent niya sa harapan yung garapon ng mayonnaise na nilagyan niya ng mga bato, tinanong niya po ang kanyang mga estudyante, ano sa tingin ninyo? Puno na ba ang lalagyan? Sumagot naman ang mga estudyante ng oo. Pagkatapos, kumuha muli ang professor ng isang kahon ng pebbles, yung mga maliliit po na bato, at ibinuhos ang mga ito sa garapon. Bahagya niya itong inalog. Ang maliliit na bato ay gumulong at pumasok sa mga bakanteng espasyo sa pagitan ng malalaking bato. Muling nagtanong ang professor, ano sa tingin ninyo? Puno na ba ngayon ang garapon? Muli namang pong sumagot ng oo ang mga mag-aaral. Sumunod, nagbuhos po ang professor ng buhangin sa garapon. Napuno ng buhangin ang lahat ng natitirang espasyo. Muli niyang tinanong kung puno na ba ang garapon. Muli pong sumagot ang mga mag-aaral ng oo. Pagkatapos, naglabas ang professor ng 2 lata ng beer mula sa ilalim ng kanyang mesa at binuhos ang laman nito sa garapon. Napumuno naman sa mga natitirang puwang sa pagitan ng buhangin. Muling nagsalita ang professor, ang garapong ito ay kumakatawan sa inyong buhay. Ang mga bato ang pinakamahalagang bagay. Ang inyong pamilya, asawa o partner, ang inyong kalusugan, mga anak, mga kaibigan, at mga paborito ninyong bagay. Kung mawala man ang lahat at ang mga ito lamang ang matira, magiging buo pa rin ang inyong buhay. Ang maliliit na bato naman ay ang iba pang mahalagang bagay tulad ng trabaho, bahay at sasakyan. At ang buhangin naman ay ang lahat ng iba pa, ang maliliit at hindi gaanong mahahalagang bagay. Kung buhangin ang unang ilalagay sa garapon, wala nang puwang para sa maliliit na bato at malalaking bato. Ganyan din po sa buhay, sabi po ng professor, kung inuubos ninyo ang oras at lakas ninyo sa maliliit na bagay, wala nang matitira para sa tunay na mahahalaga. So ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong umaga po ng Friday? Ipinapaalala po sa atin ng kwentong ito na mahalagang malaman natin kung ano ang mga bagay na dapat nating binibigyang prioridad. Unahin natin mga kanusik ang mga bagay na tunay na mahalaga sa ating buhay. Siyempre, kabilang dyan ang ating pamilya at ang ating kalusugan. May mga pagkakataon na masyado tayong subsob sa trabaho, hindi natin namamalaya na nawawala na tayo ng oras sa ating pamilya o hindi kaya'y napapabayaan na natin ang ating kalusugan. Wala na tayong sapat na tulog, sapat na pahinga dahil puro trabaho lang tayo, no? Kailangan natin mga kanyusik ng balanse sa lahat ng bagay. Panahon para sa pag-unwind at panahon para tutukan ang mga importanteng bagay. Hindi masamang huminto sandali
para alagaan ang sarili at pahalagahan ang mga relasyong nagbibigay saysay sa ating buhay. And of course mga kanyusik, no, syempre kabilang doon sa mga dapat binibigyan nating halaga sa ating buhay, ang Panginoong Diyos, no? Dahil siya talaga ang gumagabay sa atin at nagbibigay ng lakas at nagbibigay ng lahat ng mga biyayang natatamasa natin sa araw-araw. So dapat kabilang siya doon po sa malalaking bato o yung mga pinapahalagahan natin sa ating buhay. Sabi nga mga kanyusik, we only live once. Kaya sana sulitin natin ang bawat minuto, bawat segundo ng ating pananatili sa mundong ito. Let's spend our time with the ones who matter the most. Sabi nga po sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 16, be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Friday.